Sino ka, te? Okay guys, welcome again to my vlog. It's Plumarupok Live Update. Ako pong inyong Plumarupok ng masa, ang inyong kahugot. Si Sir K. Nerf ay nagtataka naman ba't hindi na siya makakomment sa aking mga post. Kasi yun nga yun, simula nung nangyari yung mga revelation na hindi ko inaasahan sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko sa Cavite ay di ba lumabas na yung mga dami account na ang daming paninira, puro kasiraan, tapos hindi naman totoo, puro kasinungalingan at invento at higit sa lahat. Inayos ko yung settings ko, pinaayos ko kay Meta. Actually, thank you kay Grandpa na ayos niya. Kasi yung dami account na yun, hindi naman natin siya followers, hindi rin natin siya friends. New dami account siya, tapos iniba ko yung settings ng friends na lang ang pwede mag-comment kasi yung isa sa subscribers natin, Kuya sa Aguila, binastos din niya. So, parang na-alarma ako na pati yung mga followers ko ay nababastos na niya. So, hindi po maganda. So, nilimit ko yung yung commenters, guys, na para lang sa mga friends. So, sabi ko nga kay Sir Nerf na Nerf or K-Nerf, if mali yung pronunciation ko, sorry. I-correct mo na lang ako, sir, pag napanood mo to. Tapos yun. Siya, pinaiba ko na friends na lang. Sabi ko nga kay Sir Nerf na Sir, mag-friend request ka kaya sa akin? Ay, ako na nga lang mag-friend request sa'yo. Pagtingin ko, ay, page nga lang din pala ginagamit mo. So, ayun, sabi ko, hayaan mo na, huwag ka na lang mag-comment. Tamang mag-react ka na lang. Kaya, tamang heart na lang siya, tamang haha. Kung ano mang maka-reaction, hindi na siya maka-comment. So, ayun. Yung iba nagtataka, so, ayun. Wag na kayong magtaka. Ito kasi yon nung April 22, if I'm not mistaken, after ng Easter Sunday, ay Tuesday yun. May nangyaring di maganda na sa revelasyon na hindi ko din inaasahan. Actually, nawindang din ako. So, nakita nyo naman, after nang nawindang ako, I keep silence habang pinag-obserbahan ko lahat sila. Alam nyo naman ang mga tao, pag gumawa sa atin ng kagaguhan, kalokohan at hindi maganda ay maglilinis-linisan yan. At ang ending talaga, totoo guys, na ang ending talaga ay tayo palalabasin na masama. Tanggap ko na yon sa dami ng ganong klase ng ng tao na nakasalumuha ko, hindi lang din naman sa sarili kong buhay, sa inyo din, natututo ako. So, alam ko na, kilala ko naman mga tao sa paligid ko. Tapos, ito pa yon. Sa live update ko, doon nakita nyo naman, it's April 14. It's moving up ceremony ni Alexa, yung bunso ko. Nakita nyo naman lahat maayos, sweet, normal lahat. As in, super normal, lahat maganda, smooth. And, natapos yung celebration, gabi, ayun, kasama pa namin yung kaklase niya, si Micaela Soto, sa aking daddy noon. Nag-dinner kami sa sa isang kainan na sila lang din naman na nakakaalam, basta sumama na lang ako. Actually, yung daddy ni Micaela Soto yung nag-drive. Sinabay na lang niya kami para isang celebration. At bestie nga si Alexa sa si Micaela. At ito na nga yun. Nakauwi kami, of course, natapos. Pag-uwi namin sa bahay, nandun si Cyrus sa mga barkada niya. My God, ayun, nagse-celebrate din ng kanilang sariling celebration kasi yung isang kabarkada ni Cyrus ay, papunta na daw ng Japan, mag-OJT na. Yung mga klase kasi ni Cyrus ay kabarkada niya. Yung iba naman kabarkada niya sa mga, bike lang nila na club nakikilala, ganun. Tapos, mas matanda sa kanya. Tinanong ko nga yung bata, kung bakit mag-OJT na siya, paano nangyari. Yun, mas matanda siya sa kanila sa lahat ng grupo ni Nasay. So, yun. Nakakatuwa naman kasi nakita ko yung mga kaibigan ni Cyrus. Maganda naman kahit saan mo ang gulo tignan. Tapos, ayun na nga. Pagkatapos noon, okay na. April 15, kukuhanin na lang namin yung card ni Alexa. Nagluluto ako, naglilinis hanggang sa may isang Shopee delivery na dumating. Hindi ko alam kung Shopee ba yun, basta delivery siya. Tapos may hinahanap na cherry Terano. Tapos sabi ko walang ganyan nakatira. Pero bago ako sumagot, yung anak muna, si Cyrus muna ang sumagot na. Walang ganyan dito, kuya.
Ayaw malis ng rider, mapilit kasi doon nga naka-address sa amin sa Cavite, sa unit namin, sa building, saka sa kung anong room namin. Nainis na ako, lumabas ako. Sinabi ko dun sa rider na ganito, ganyan, walang ganyan kasi hindi naman kami, walang cherry doon at hindi rin Tirano apelyido ko. At yung mga anak ko, Villanueva yun. So, Villanueva po kami doon. So, pagka nun, if doon daw naka-address, inis pa siya. So, nainis na rin ako. Sinabi ko, sabi ko, hindi ganyan dito. Walang ganun. So, ang nangyari, makulit siya, mapilit siya. Sinabi ko na, tawagan mo kaya yan. Bakit dito in-address? May kausap siya sa isang linya. Ma'am, wala daw po ganito, ganyan. Galit pa yun nasa kabilang linya. Huwag kang nagpapaniwala sa taong nandyan. Sino man yung babaeng sumasagot sa'yo. Pagka ma'am, kasi dalawang parcel na ito magkasunod, kahapon pa yung isa, tapos ngayon nagkasabay na, dalawa na, tapos puro COD, paano to? Ganyan, nag-uusap sila. Tapos nakiusap ako dun sa rider na walang ganun doon. Sabi ko nga, kung isa man yan sa mga kabit ng apat ng mga anak ko, ay mukhang hindi maganda na ginagamit yung address namin, no? Sabi ko, kasi property namin to. So, kuya, pwede ka nang umalis. Tapos, bahala na kayo mag-usap kung paano niya yung tatanggapin. Pinakausap ko pa sa rider kung nag-sorry pa nga yung rider na wala daw siyang alam, basta nag-deliver lang, sorry daw, hindi daw niya alam, ganun, napakwento pa nga siya. Sana hindi lahat ng lalaki ganun, naman, ganun pa siya. Sabi ko, no, it's not at our business na actually, pero pag wala ko dito, huwag mo ipipilit na tanggapin yung mga anak ko, tapos abunuhan nila, kasi hindi naman dapat, kasi ang mga perang manggagaling sa mga perang manggagaling sa anak ko, ilalabas nila, galing yun sa akin. Tapos okay na. Ngayon, biglang lumabas si Alexa. Tinanong, magkano po ba yan? Namin, nagtaka kami. Nandun din yung kaibigan ni Cyrus. 1,000 mahigit. Hinayaan namin, lumipas yung ganun. Yung rider, sabi niya, pwede ko pong iwanan para po isasend na lang sa GCash daw. Magte-text na lang daw sila, may kausap naman yung rider sa kabilang linya. Nagulat ako, ni-receive ni Alexa. Bakit ba nire-receive? Ngayon, nagtanong si Alexa. Si Cyrus kay Alexa. Sabi ni Cyrus, Lex, saan mo yan ni Papa? Sabi ni Lex, oo. Hinayaan ko. Tapos, hinatid ko sa Alexa sa school, kinuha namin yung card niya, tapos naghiwalay kami maayos, humingi pa nga siya sa akin pang nood ng sine kasi mamamasyal na lang daw siya kasi hindi na nga siya sumama. After nung moving up nila, meron silang swimming ng mga kaklase niya, nagpaalam pa nga sa akin yung mga kaklase niya na isasama siya, pinayagan ko siya. Tapos okay na, tapos yung isang kaklase nga niya, si Micaela, sabihin mo kay Papa, payagan ako para ikaw magpaalam. Kasi kami lang naman. Kaya nung gabi na yun, kinausap talaga namin yung Papa ni sila lang naman daw po. Kasi kung si Micaela ang kasama ni Alexa, okay sa akin. Kasi nakita ko naman po mabait si Micaela. Tapos lagi yung hinahatid sundo lang din kapag may mga ganap na sila magkakasama ganun. Hinahatid sundo nila yan sa unit namin si Alexa, yung Papa ni Micaela. Tapos, okay na, ganun na nga. Ayun na ang nangyari. Tapos, pagkatapos nun, okay na. Umalis na ako, pumasok na ako ng trabaho. Tapos, pagkatapos nun, nag-post na ako na bakit may gumagamit ng unit address namin, hindi safe para sa mga anak ko kasi parang ako na hindi safe na gagamitin ng iba yung address namin, tapos yung mga anak ko nandun, tapos pag nasa trabaho yung papa nila ay si Alexa, si Cyrus lang nandun. Minsan si Cyrus wala, nasa barkada din. So nagpost ako na hindi maganda yon. Kasi sino man yun, humanda siya, ako na pupunta sa kanya, ako na dadayo. Tapos ginawa ko lahat ng paraan para ma-search kung sino siya. So ayun. Ang nangyari ay ito na nga.